Miriam, I'm just going to bring you a cacao. Okay? What cow? Downstairs in the chemist. You alright here? Yes, of For a course. few minutes, okay? Yeah, no problem. I'll bring a cacao and a medicine. Okay? You'll be right here. No problem. You're not gonna run. I ran after you. Okay. Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. Pupunta tayo ngayon sa sa may pharmacist at kuha tayo ng insure ni Lola kasi naubusan siya ng insure. Mga yata dito, uulan no. Dito dilim. Sarado yung pharmacy. Ito, opening hours Sunday, Wednesday, tsaka Thursday 8 to 7. So Monday, Tuesday ngayon alas 2 lang bukas. Balik tayo sa kay Lola. Dilim ng paligid oh. Uulan ta dito sa amin. Maya siguro. Winter na. Ayan itong crow dito. Daming crow. Wak. So guys, dito muna tayo ngayon sa labas. At habang naglalakad ako pabalik is naalala ko lang noon nung malakas pa si Lola no. Mga ganitong oras is nasa labas tayo. Kung makikita niyo dun sa mga previous vlog ko, siguro mga 2 years ago. Yan. Talagang grabe, nakakatakot yung kulog. Talagang pinalalabas ako ni Lola kasi parang ayaw niya na nandun ako sa bahay niya. Ito, panoorin nyo. Ano naman ako sa labas, pinalabas ako ni Lola at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napakalamig. Kaya may yung weather ngayon. Hangin. Hindi ko alam saan ako tatambay na naman. Saan kaya tayo tatambay dito? Yan, di ba nakita nyo? Kahit malamig, winter man o summer, malamig man o mainit, is pinalalabas tayo ni Lola. Wala, na-share ko lang, naalala ko lang noon nung malakas pa siya na yung noon kasi naiisip ko na parang gusto ko nang umalis, na walang pakialam sa akin yung matanda. Ayaw ko nakikita sa bahay niya, ayaw ko walang ginagawa. Tutusin noon talagang parang ayaw ko na sa trabaho na yun, pero ngayon napag-isip-isip ko na mas madali pala yung ganun din na trabaho. Mas maganda kasi nakakalabas ka, nakakahinga ka ng maluwag. Hindi katulad ngayon na kulong tayo sa trabaho, puyat. Noon wala rin akong puyat sa kanya, hindi siya nagpupuyat. Yun lang masasabi ko siguro based sa aking experience, na wala talagang perfectong trabaho, diba? Kailangan lang talaga natin na magtiyaga. Ngayon nahihirapan ako ngayon dahil sa puyat o stress sa kanya sa pangungulit niya, pero wala ganun talagang pumasok tayo para makisama sa matanda. Kaya lunukin lahat natin yung mga nonsense ng mga matatanda, diba? So yun lang, na-share ko lang sa mga bago dito sa Israel at saan man sulok ng mundo na mga OFW na nagtatrabaho, diba? Talagang walang perfecto sa trabaho. Kaya nga tayo nandito para magtiyaga sa trabaho para may makuha tayo na sahod na susuporta natin sa pamilya natin sa Pilipinas. Yun, so balik na tayo ngayon para may kasama si Lola kasi takot siya na mag-isa. So sabi ko sasaglit lang ako kung pwede makakuha ko ng ensure niya. Yung ensure kasi is sinasabi ko sa kanya na hot chocolate yon para hindi niya isipin na may sakit siya. Kasi pag binigay ko yon at inisip niya na may sakit siya, parang madidepress siya na parang laki ng parang
invalid na ako na person, sabi niya ganoon. Parang kaya para ayoko siyang malungkot yun. So tara, balik tayo ulit. Mamaya pala is Hanukkah is 5 days na tayo ngayon ng Hanukkah. Hindi ko alam kung makakalabas kami mamaya kung ang uulan. Magstay na lang kami sa bahay. Okay, meron pa naman siyang insure. May insure dito. Ang technique ko, bibigyan ko siya ng kaunti lang, 1/4. Ayan. Tapos papainit ko sa micro. Meron din siya ditong cake. Bibigyan ko rin siya ng cake para pang merienda niya. Mahina siyang kumain. Ayaw niya ng mga karne. Ayaw niya rin yung luto ko na soup na binlender. Ayaw niya rin. So gusto niya mostly is matatamis. So bigyan natin siyang kung anong gusto niya para mayroon siyang mayroon lang laman yung tiyan niya. Nakahupo siya ngayon sa may couch. Bigyan natin siya ng makakain. Ayun guys, si Lola oxygen siya dito. Tapos nakaupo siya dun. Ngayon, tinawag ko na yung Natalie dito. Yung Natalie is yung parang emergency hindi lang umubra tong kundi ko na press yung camera natin, so hindi ko na record. Pag pinress mo tutunog ito tong telepono nila, tapos automatic magbibigay na ng call sa Natalie. Yun yung emergency organization dito, emergency na may contact sa doktor at saka sa ambulance. So yun guys, tinawagan ko yung anak at sinabi ko na pangit yung pakiramdam ni Lola kasi hindi siya makakumpleto ng sentence, tapos inuubo, ang daming plema. Alam nyo naman pag naninigarilyo, di ba? Kaya ito yung resulta ng paninigarilyo ni Lola. Yung 2 days ago kasi tsaka kahapon talagang malakas siyang manigarilyo non-stop. Pinipilit ko, talaga nag-aaway na lang kami. So yun, sinabi ng anak na magbigay lang ako o mag-request lang ako na ibigyan nila kami ng doktor na pumunta dito para i-check lang si Lola. Kasi kung magpapadala kami ng ambulance at doon maghihintay kami ng ilang oras bago siya i-test tapos lumabas yung mga result, matagal. Kaya dito na lang kami maghihintay sa bahay tapos i-check nung doktor kung ano yung mga dapat niyang i-take. Tapos doon siya magbibigay ng mga prescription kung ano yung mga dapat bilhin sa pharmacy. Last 2 days ago, 10 days ago, almost 2 weeks is tumawag din ako na ganito. At yun, binigyan ng antibiotic, katatapos lang nung antibiotic niya kahapon. So pang 10 days yun, pang 10 days. So ngayon inuubo na naman si Lola. Yan, ganon. Kasi yung iba, yung sa Natalie, yung iba sabi, sasabihin nila na magpapadala na kami ng ambulansya. Hindi naman emergency case si Lola. Kaya sabi nung anak na mag-ano na muna ng doktor. Tsaka ayoko rin sa hospital kasi makaka-toxic doon eh. Ang hirap doon, wala kang hindi komportable. Dito hintayin mo lang sila at magbibigay ng kung anong gagawin, kung mag-i-stay o papadala sa hospital for a test, gaya ng blood test o kaya yung x-ray test. Yan. So yun, maghihintay muna tayo ngayon. Pero kaninang umaga okay naman si Lola. And ewan ko kung naririnig nyo sa background, umuubo na naman siya. In-oxygen ko nga kasi mababa yung oxygen niya, nasa 89 lang. Kaninang umaga kasi paggising niya natais siya na malambot yung may diarrhea siya. Kaya nilinis ko talaga kaninang umaga, kaya nahirapan ako. Ngayon nanghihina siya baka dun sa diarrhea niya. Pero kumain naman siya, okay naman yung pagkain niya. Pinipilit kong bigyan ng pagkain kung hanggat maaari. Pero ang hirap talagang pakainin ni Lola sa lately, sa ganitong mga kalagayan. Siyempre matanda na rin si Lola, 89 na, magna 90 na sa May. So sana humaba pa naman yung buhay. Pag-pray nyo guys na sana maging okay si Lola. Okay?
Oh guys, mahigit na 3 oras na. Ngayon wala pa yung doktor. So tatawag tayo, ipe-press lang natin to. Tawag ko. Ito yung emergency button nito. In case na hawak ng pasyente, pipindutin niya lang. Shalom Alina. אני מטפל של והזמנתי רופא לפני יותר מ3 שעות. הם אמרו שהם באים בתוך 3 שעות. למה הם לא באו? Siyempre, dito talaga sa Israel, ihang ka nila, maghihintay ka ng matagal. Si Lola natain na ng baho, buong bahay. Buksan natin yung mga bintana. May jebs. Ito yung first time na nilinisan ko siya dito sa bed niya. Kasi usually pag jumejeb siya, dumudumi, uupo siya sa toilet bowl, tapos tatayo siya o nakatayo siya, nililinisan ko. Pero ngayon hindi na siya makatayo. Ewan ko na nangyari kay Lola nang hihina. Nag-request tayo ng doktor para pumunta dito i-check siya. So sasabihin ng doktor kung ma-admit siya o hindi. Kung ma-admit, tatawag ng ambulance yan, connected sa kanila, diretso na sa ospital at doon na sila kukunin ng test. מה זה? כמה דקות? אני לא יודעת, זה תלוי על ביקור, אבל אנחנו כרגע מסיים אותו ולכת לכס. אוקיי, תודה. Bye. Nakikinig pala siya. So, yan. Hintayin na lang daw. Pakainin ko muna ng soup. Gumawa ko ng soup para kay Lola. A few minutes later. talog sari. זה להינהלשן. כמה פעמים ביום? הנה, 2, הכל 2. זה סירופ? לא, כדור. The next day. Good morning guys. Hindi na pala good morning, good afternoon na. So, galing ako sa pharmacist at kinuha ko yung mga gamot, prescription galing sa doktor kagabi. Gabi lamig, sinisipon na ako So, nagbigay siya ng inhalation para kay Lola, tapos yung tablet para sa plema niya. Tapos yung loperamide. Yan, bismuth salicylate. Hirap basahin. Yan, para sa pagtatay ni Lola. So, tapos kumuha tayo ng mga Ensure at yung shake niya. Hinahalo ko to sa sa Ensure ni Lola para lumakas siya. Ito yung parang protein shake ni Lola. So, hindi siya mahilig sa kasi. Hindi siya kasi mahilig sa karne, kaya ito protein nito. Yan, nagpapalakas sa kanya, tsaka para hindi siya ma-dehydrate. Yan, at pasensya na, hindi na ako naka-vlog gabi. Kasi, ang bilis malobat nitong camera natin. Yung baterya hindi kasi original. Yan, ninabili natin. So, yun. At yun guys, yun muna sa ngayon. Si Lola tulog pa. Mamaya gisingin na natin. Kain muna tayong mga pang brunch natin. Yun muna sa ngayon. Si Lola nakatatlong jebs na kagabi. Yan, nung hulihan talagang bago siya matulog, talagang nagpalit akong 3 beses. Kaya no choice na siya, talagang pinapalitan ko na. Yun. Okay so guys, dito ko natatapusin natin vlog. Siguro edit ko pa to, siguro mamayang gabi na maipopost. Okay? Mula dito sa malamig na Israel, ako si Orlewin, Litra Out. Salamat sa inyong panonood. Bye!